Eto, at malapit ko na nga matapos yung pinapanood kong K-drama. At meron pa nga ditong pa-midnight dinner. Midnight dinner? Ano ba yan? Tapos na kami mag-dinner kanina. Ito, midnight na to. Nilutuan pa talaga kami ni Pinggoy ng chicken kasi hodang gabing-gabi na nga. Para lang talagang busog tayo habang nagke-K-drama. Kinabukasan naman, since maganda yung sikat ng araw, eto, at masusubukan na nga namin itong gardening tool na na-receive namin. Kasi kita mo naman yung mga damo-damo dito. Semento lang talaga yan dati. Ewan ko ba, bigla na lang tumutubo itong mga damo-damo dito. Tapos yun sa may kanal banda na daluyan ng tubig. Tinanggal na rin ni Pinggoy yung mga nakaharang dito na damo na tumubo. And then maya-maya pala, nagpunta dito si Papa dahil sabi ko nga sa kanya, Pa, dito ka na kumain. Tsaka marami kasi akong product na na-receive na para doon sa apartment niya. So bilang para naman sa kanya to, siya na nga yung pinag-unbox ko, siya na yung pag-a-assemblein ko. At saka since sa Black App, nasa 3K pala yung followers nito si Papa. So sabi ko nga, mag-affiliate din siya. Send ko sa kanya yung link nito mga product para kapag nag-post siya ng mga promotional video, meron din siyang yellow basket, diba? At dahil madaldal din naman siya, pwedeng-pwede talaga siyang mag-affiliate. So susubukan niya daw at eto umorder ako ng mango graham shake, pati mga burger and fries pang merienda namin dito. And in-order namin siya sa kusina ni Chichi. Ipapadala ko na rin kay Papa itong mga container na to. Siguro mga 2 years na yan sa akin mahigit. Maayos pa talaga yan. Kailangan lang malinisan. Kasi hindi siya nagagamit. Hindi ko na nilalagyan ng kung ano-ano. Sayang naman. So at least mapapakinabangan niya doon sa apartment niya. And yung upuan niyang maliit na ginagamit doon sa harap ng TV. Bigla daw siyang bumagsak. Muntik na daw tumama yung ulo niya doon sa may akyatan papuntang kusina. So nagtanong siya, Ning, meron ka bang upuan na may sandalan? Sabi ko, eto pa, folding na camping chair. Dali, upuan mo. Tignan natin kung komportable. Aba? Okay? Okay sa'yo yan? Nilagayan pa ng kape. Oo. Pero maliit na baso lang yun. Ilalagay niya to doon sa may kwarto niya para every time manonood siya ng TV at gusto niya nakaupo, at least merong sandalan. In fairness sa ganyang camping chair, talaga maganda yung quality niya. Tapos tinulungan niya pa ako dito sa ibang mga product na magawan ko nga ng video. Siya yung assistant ko. Tapos nakakatawa pa tong si Papa kasi one time nag-comment yan sa isang cleaning video ko sa kabila. Sabi niya, Ning, kapag meron kang kailangan gawin na ganyan, sabihan mo ako, tutulungan kita. Naawa daw siya sa akin. Isip-isip ko, bakit ka naman maawa sa akin? Hindi naman ako nahihirapan doon. Nakakapagod lang siya. Pero sanay naman ako doon. Pero iniisip ko rin, syempre, sa panonood niyang yun, yung point of view niya bilang tatay, siguro ayaw niyang nahihirapan yung anak niya bilang only girl niya akong anak, 'di ba? So, wala lang, na-touch lang naman ako doon. Pero don't worry pa, okay na okay ako. Yung mga pagbubuhat-buhat, paglilinis-linis, maliit na bagay sa akin yan. Nag-book na lang ako ng Grab para maiuwi itong mga gamit since nakamotor lang siya nung pumunta dito. Pa, helmet mo. Bye. Love you pa. Ikaw at si Vicky at si Micah at si Vicky. Nanasi? Nataganda. Daddy. Be with Daddy. One for you each. Following day, eto at nag-grocery kami doon sa may Pasita. Actually, mamamalengke lang kami. Tapos nagdagdag lang kami ng kaunting stock doon sa bahay namin. And ang kagandahan dito sa may Rizal, kapag namili ka sa grocery na ito, even yung mga maliliit na chichirya, meron. Kasi diba kapag minsan sa malalaking grocery, walang mga tingi, malalaki yung snacks, mga chips nila doon, unlike sa maliliit na grocery, diba? Namili na rin kami ng kakaunti sa wet market para pang ulam namin hanggang weekend lang. And then bago umuwi, eto nga, at bumili muna ng pangkulay ng buhok si Pinggoy. So, mas gusto ni Pinggoy mag-DIY talaga na kulay ng buhok. Alam mo, ma-share ko lang, itong cheese bites ng Marby. Paborito namin yan. Kasi may mga natatry kami yung malalaking cheese buns. Hindi siya kasing sarap nitong cheese bites ng Marby. Grabe, itong mga anak ko gustong-gusto yan. Even kami ni Pinggoy. Ang sarap kasi nito. Ewan ko bakit ang mahal niya. Ang liliit lang naman, pero worth it naman kasi ang sarap nga. Ayun nga pala si Pinggoy, nagkulay na naman ng buhok. So, merong nag-comment one time na magpakulay na rin daw ng itim si Pinggoy ng buhok. Depende sa kanya yan.
yan dahil kung anong trip niyang kulay ng buhok, go, push siya doon. And dito nga pala sa kusina, meron kaming mga ganitong basket. Binili ko siya dati sa DIY hardware sa mall, and dahil kulang nga ng isa, kasi dati ang nakapwesto dito sa may space na kulang, bigasang maliit, binigay ko na kay Papa. So, ito naman natanggap kong basket. Ang laki pala niya. Hindi ako nagsukat. So, ayan, buti na lang din dahil maganda rin naman siyang lagayan ng mga tumbler namin. So, dito ko na lang siya ipupwesto sa ibabaw ng cabinet. Ba, puro cabinet na maliliit naman. Pero okay na rin. So, for dinner pala, ang ginawa lang ni Pinggoy is yung itlog na maalat na may kamatis, budburan ng asin. Yun yung dinner namin. Tulog yung mga bata ng mga oras na yun. So, akala din naman namin, dire-diretso na yung tulog nila. Ang ganda. Diba? Ang linis ng pagkakatanggal. Since dahil nagugutom nga daw yung mga bagets, humanap na lang ako ng pwede kong maluto ng mabilisan dito sa pantry. So, ito nga palang Pure Foods Luncheon Meat yung nakita ko. Marami pa namang kanin sa rice cooker, kaya ito lang yung kailangan kong lutuin para mabilisang mapakain ko na nga yung mga bagets. And usually talaga si Pinggoy ang in charge sa mga pagluluto. Yung mga lutuan namin, kakaunti lang naman. So, dito lang siya nakalagay sa may ibabaw na dish cabinet. Dish cabinet talaga yan. Meron na kaming ibang lagay ng plato, kaya yung mga lutuan na lang namin nilalagay namin dyan. At least organized pa rin naman siya at saka hindi naaalikabukan. Alam mo, habang niluluto ko nga to, meron akong biglang naalala. Grade school ako noon. Tapos nagising ako ng madaling araw. Akala ko late na ako. Hindi ako tumingin ng orasan. Tapos naligo agad ako. Pumasok agad ako sa school. Tapos naalala ko pa, habang naglalakad ako papuntang school, ang dilim-dilim, nagtataka ako, bakit ang tagal naman sumikat ng araw? So, kasi hodang madilim at batang-bata pa lang ako, kiber talaga, dumiretso nga ako doon sa school namin. Medyo malayo yun, as in. Tapos pagdating ko ng school, wala pang katao-tao, hindi pa ako makapasok. Nandun lang ako sa may labas ng gate. Yung pala, napakaaga ko palang gumising. Tapos bigla na lang may nagsabi sa akin na, uy, yung mama mo nandun sa may gate. So, pumunta nga ako sa gate. Meron siyang dalang baunan. Color yellow pa yung lunch box ko nun. Tapos may kanin. Tapos ito yung ulam. Tapos first time ko yatang natikman itong Pure Foods na luncheon meat. Grabe, napakasarap. Ang linamnam niya. Tapos nagtataka daw yung nanay ko, ba't ang aga ko daw umalis ng bahay. Hindi kasi ako nagpaalam nun. And I think, bata pa lang ako, sanay na talaga akong maglakad mag-isa kahit madilim pa yan. So kahit nung nagtrabaho na ako sa call center, na tipong gabing-gabi na yung uwi ko, o kaya naman madaling araw yung pasok ko, hindi talaga ako takot na maglakad-lakad sa gabi mag-isa. So dito ko na lang sa malaking bowl inilagay yung kakainin namin pagsasaluhan namin itong mag-iina. So, meron akong gustong panuurin next. Ito namang Miss Incognito. Let me know naman kung maganda yung K-drama na yan. And meron kaming bagong bar soap holder. Tatry ko lang siya kasi doon sa banyo namin, 3 yung bar soap doon sa may shower area. Isa para sa sabon ni Pink, isang antibacterial soap, at saka isang Irish Spring na sabon ni Pinggoy. So, naliligo pa kasi si Pinggoy nung ginawan ko yan ng content, kaya dito ko na lang muna siya dinikit sa lababo. Pero in fairness, okay rin naman siya. Kailangan ko lang talaga siyang idikit ng maayos once na ilalagay na siya sa banyo. Pero ganyan nga, lalagyan mo lang siya ng either bareta or antibacterial soap, kahit anong sabon, kojisan. And for our lunch naman, ito yung niluto ni Pinggoy. Ito yung version niya ng chicken inasal. Grabe, napakalaki naman itong manok na to. Pero ang sarap din kasi ng chicken inasal ni Pinggoy. So kapag hindi namin carry kumain sa may JT's Manukan, nagre-request na lang ako na magluto si Pinggoy niyan. Tapos ito yung movie na napanood ko recently, Love and Tangle. Ang ganda nito, kilig-kilig. Panoorin nyo rin to. Ayun lang muna for today's video.